yan na hindi mo mapalitan si Alan Peter as Senate President kung wala kayong 13 dahil nakalagay sa konstitusyon a majority of all 24 members of the Senate. 12 lang kayo. Sa palagay mo, Senator Gatchalian, Risa at Tulfo at Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sayang itong si Kiko Pangilinan, no? Bugado din ito ah. Sa palagay nyo, kung hindi kayo maka-elect ng Senate President except by majority of all the members of the Senate, palagay nyo logical ba yon na matatanggal nyo siya by only 12 votes? Mag-isip. Kung hindi kayo maka-elect o boto ng Senate President kung wala kayong 13 na minimum dahil ayon sa Constitution ay majority of all 24, palagay nyo makakatanggal kayo ng Senate President na 12 lang kayo? Sana logic dyan. Kung hindi ka maka-elect kung wala kang 13, hindi ka rin makatanggal kung wala kang 13. Correct. Ay, unsa man di ay ning patay ka bugua, oy! Kung sa Bisaya pa, matay ka, sakit kay sa bangs. Injak mahuwatan, attorney! Nagsakit ti bangs ni attorney Manon, mga kabsat! Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kung Mike, anong OMG mga kababayan, yan po pala ang kanilang gagawin. Aristuhin ang mga senador na may mga kaso. Grabe ang matinding plano nitong Marcos Bangag Administration mga kababayan. Tunghayan po natin dito sa bidyong ito. Ngunit yan mga kababayan, bago yan, tingnan nyo muna ito. Tuloy na tuloy po ang Blue Ribbon Committee hearing sa June 16. Ano bang pitsa ngayon? 15. So bukas po tuloy na tuloy po ito mga kababayan. Ayon po ito sa post ni Romeo V. Puques, dating general Martes, Double Gym EDSA Garden Events Place mga kababayan, alas 10 ng umaga. Kaya kita-kits tayo dyan bukas. Grabe. At ito pong EDSA na ito mga kababayan, kung saang lugar na ito, hinanap po natin sa Google. Baka gusto nyo pong magpunta at masaksihan. Malay natin mga kababayan, magpunta po dyan itong si Erwin Tulfo at hilain niya po ang mga ang mga maggagawa ng Blue Ribbon Hearing Committee dyan. Di ba? Kasi sabi niya, nagbanta siya noon na hihilain ko yan, kikwilyuhan ko kayo. Mga kababayan tingnan natin. Kaya kayo ba? Ipakita ko sa inyong address kung saan po ito. Para naman at least alam po ninyo mga susuporta dito. At malapit po ito mga kababayan pala sa EDSA Shrine. Ayun malapit lang po ito pala sa EDSA People Power. Ito po yun. Ito po yung lugar na yan. Ayan po. Ito po yung events place. Double Gym EDSA Garden Events Place, Hinugil po natin. Ito po ang itsura niyan, Ito po mga kababayan ang itsura niyan. So, tingnan natin. Ayan po, Yan. Papasok dyan, Double Gym. Tingnan natin kung saan ito sa EDSA. Tingnan natin mga kababayan ang kanyang ayan, Ito po yung Double Gym, Yan ang Double Gym mga kababayan sa EDSA. At ito naman po ang EDSA Ortigas. Ito naman po ang Robinson's Galleria. So, walking distance lang po yan dyan sa EDSA Shrine. At dito sa EDSA People Power Monument. Ito po ang EDSA People Power Monument dito sa White Plains. Halos malapit lang po yan mga kababayan. Halos 1 o 2 kilometro lang po yan. O baka wala pang 2 kilometro yan mula dito. So malapit po yan mga kababayan. Pag nagkataon, hindi naman po tayo sa sinasabing nagano tayo ng gulo,
or gusto natin ng gulo kung ano man. Mga kababayan, tandaan po natin, pamungunahan po ito ni Senator Marcoleta. At alam nyo naman po si Senator Marcoleta na isa po siyang INC, ano po mga kababayan. At ang INC po ay doon pa lang sa impeachment laban kay BP Inday Sara ay pinalagan na po nila ito. How much more kung ito naman sa Senator Marcoleta ang kikwilyuhan? Papayag ba kaya ang mga kapatid nilang INC, mga kababayan? Ito hindi po ito pag-uudyok, ano po. Ito yung reality lang po na possible kung mangyayari, di ba? Papayag ba kaya sila? At sa tingin nyo, ito kayang lapit na ito hanggang dito sa EDSA People Power at dito sa EDSA Shrine, hindi kaya ito mapuno ng taong bayan kung sakasakaling guluhin, tangkain pong mang-aresto at mangkwilyo ni Erwin Tolplok, mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan dito po sa ating video ito. Samantala, ano ho, mayroon pa pong iba. Ito pong si pangalan nito, si Professor Clarita Carlos, mga kababayan, ay talagang aminado na siya. Ano ho, aminado na siya na si Vice President Sara Duterte ang susunod na presidente. Kaya mga kababayan, ito ito po, may video po ipapanood ko sa inyo. Ngayon, bago ko ipanood sa inyo, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng mga bumibisita sa akin channel at mga, lalo na sa mga nagla-like at mga nag-share. Yung mga nag-share, salamat talaga sa inyo ha. At kung bago ka lang, paki-subscribe naman kabayan. Huwag nung ipagdamot, wala namang po bayad ang mag-subscribe at mag-like at mag-share dito po sa BMR. Na 379,000 magiging 380,000 na po. 380 plus. Sorry. 284,000 lang pala tayo. Nakakarap tayo, BMR, no? Laki. Lockdown na tayo. Mabuti kung mali-malitang pera yan. Yan, mabilis lang. Salamat ha. Okay mga kababayan, tatanawin ko malaking utang na loob yan. Direkto na po tayo. Punta na tayo ngayon sa ating pag-uusapan dito. Ito po muna. Ito po muna ang ating pag-uusapan. Ito. Tingnan nyo muna itong si attorney. Sabi na attorney. Ito personal take ko lang yung mga kalaban ni Vice President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jejo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. 'Di ba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Ipakita mo kung bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. O anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron silang kaibang take dito sa ICC. All of a sudden, pati yun, inaaway nila. Hindi ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya nga yung never again yun, naging why not Because politics ain't as simple as that. Ay, naralitok sila rito ni Attorney Chico, mga kababayan, ano? Totoo naman talaga kahit anong gawin nilang panggigiba at paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, patuloy pa rin pong namamayagpag. At ang kanilang narrative na paragang ibinay, no? Kasi si Binay noon, Vice President din, at maaga rin noon na nalaman na magtatakbo ang presidente. So maaga rin nilang trinabaho. Kaya lang dito kay BP Inday Sara, hindi naging effective ito mga kababayan. Kasi nga, kahit trinabaho po nila ng maaga si BP Inday Sara, ay patuloy pa rin pong namayagpag. At isa na nga po dito, sa makikita natin, ito pong mismong political analyst, no? Or professor, no? Si Dr. Clarita Carlos, no? Na talagang alam niya, no, kung babasahin natin bakit niya papayuhan si BP Inday na magkaroon ng magandang magandang tawag dito? Smart intelligent person for DFA and DND, no?
So ibig sabihin ngayon niya, 'di ba yung DND natin ngayon si Kibo na mga kababayan, ano tawag doon, yung persona ng grata ba ng China, hindi na siya pwede makapunta kasama ng kanyang pamilya, 'di ba? Sa China, sa Macau, sa Hong Kong, yung talagang mga teritoryo ng China do, hindi na sila pwede. So ngayon, bakit ito nasabi ni Carlos kung wala siyang paniniwala na si VP Sara ay talagang susunod na presidente? Wala po kasi mga kababayan kahit inubos na po nilang pera ng bayan para sirain si Sara, hindi po nangyari, no? So ito, pakinggan natin itong si Prof. Carlos kung bakit po hindi po yan, kung bakit po si VP Sara ay kanyang pinapayuhan. Hindi ba kayo magagalit? Kasi marami mga, ang tawag nila doon sa mga pinadadala ng US dito, mga high-powered nilang mga missiles, di ba? For, parang de-escalation ba yung sinasabi niya? Yeah. Deterrent. Deterrent. Wala akong karapatang magalit, pero bilang scholar, sana magkaroon ng magandang giya si Sara Duterte, who more likely will be president in 2028 if the numbers are stable. Sana maganda ang kumuha siya ng smart, intelligent person for DFA, DND. Wala po bang nakuha si BBM ngayon na ganun? Na smart at intelligent? Yung mga tanong mo talaga puts me on the spot, ha? Pero siguro, Marichu, siguro this is an opportunity for me to tell you that my research team is writing a book on strategic autonomy. Babalang kasi namin ito. By December, malalaunch namin ito. So that yung next president, sana basahin naman niya yung akla. Pero hindi ba kayo Ayan mga kababayan, ayan ang payo niya sa next president. Dapat kumuha daw si VP Inday Sara ng smart intelligent person for DND at DFA. Bakit? Ang tanong naman ni Attorney Chico, bakit wala ba siyang inakuha na Ganon? Wala akong karapatang magalit, pero bilang scholar, sana magkaroon ng magandang giya si Sara Duterte, who more likely will be president in 2028 if the numbers are stable. Sana maganda ang kumuha siya ng smart, intelligent person for DFA, DND. Wala po bang nakuha si BBM ngayon na ganun? Na smart at intelligent? Yung mga tanong mo talaga puts Wala pong nakuha na smart intelligent ngayon si Marcos Jr. Kitang-kita naman mga kababayan, kanya-kanya po sila ngayon, no? Wala pong kakwenta-kwenta itong administrasyon ni Marcos Jr. Talagang kanya-kanya silang pasikatan, kanya-kanya silang kalokohan, no? 'Di ba mga kababayan? So so ito ngayon, makikita na natin dito na kahit nga itong maka-BBM admin aminado sila na si VP Inday Sara talaga ang susunod na mga magiging pangulo. Kaya naman focus po sila lahat, no? Para sirain lahat ang at all cost ang mga Duterte, mga kababayan, Kaya nga sabi dito ni Congressman Mike Defensor, Hindi tayo dapat manahimik sa impeachment. Can you imagine, ang Vice President who is now the highest rated in terms of trust ratings, siya pa matatanggal? Tingnan yung ratings ng mga presidente, speaker, senators. Si Vice President ang pinakamataas. Bakit siya ang tatamaan ng impeachment? Bakit siya ang kakasuhan? So ito po, ang nangyari, definition nila ng politika, naging politikang pagpisan, politika talaga. Ilan kami, ilan kayo, pagbotohan natin yan. Diyan ko ginagalang si Pangulong Rudy Duterte. Nung panahon na nakaupo siya, i-impeach nila si Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niya. May bilang siya sa Kongreso, may bilang siya sa Senado, pero higit sa lahat sa Kongreso. Pero sinabi niya, tumigil kayo. Tigilan niyo ang mga pinagagawa ninyo. The person was voted by the Filipino people. May mandato yan, irespeto ninyo. Yun ang salita ni President Duterte. yan mga kababayan, totoo naman talaga yan sinasabi ni Tatay Digong, no? Tumigil kayo, tigilan ninyo yan. Bagamat si Tatay Digong ay mayroon po siyang hawak na mga congressman noon, kahit nga sa Senado mayroon siya Pero mayroon nagsasuggest na i-impeach itong si Lini, pinatigilan niya mga kababayan. Kasi nga po, wala po si Tatay Digong interest na magtuloy-tuloy ang panunungkulan sa gobyerno. Unlike dito kay Marcos Jr., mukhang gustong-gusto talagang kopyahin itong ginawa ng kanyang ama na hindi na po bumaba
nasarapan na po sa pagkapit sa posisyon kasi nga po, ang sarap po pala ng ano eh. Biruin mo ba naman, bilyon-bilyon dinideliveran ka ng mali-malitang pera ayon doon sa mga Brave 18. At nga pala mga kababayan, hindi lang po Brave 18 ang pupunta dyan, ano ho? Dito sa Blue Ribbon na ito. Punta tayo dito mga kababayan. Ito po mga ganap na hearing, no? Sabi dito mga kababayan, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026 Martes. Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Suportahan natin ang Brave 18, ang karagdagang 14 at ang ating mga senador Alan at Pia, Mark, Padilla, Ligarda Estrada, Go, Villanueva at De La Rosa. Suportahan natin ang paglabas ng katotohanan. Ayan, si Marcolita nandito rin mga kababayan, si Amy nandito rin. Villanueva nabanggit pa rin po mga kababayan kasi nga hindi pa po official na nakakatawid si Joel Villanueva mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, wala pa po mga kababayan ngayon, wala pa pong sesyon, wala pa pong quorum. Kasi nga, ang kanilang nagawang quorum noon or session noon mga kababayan ko, namang tawag nila dyan, no, ay illegal. No? Yung paghalal nila ng 12 ay illegal po yun. 13 po dapat. Kaya nga si Soto di ba dati sinabi niya, adjourn ang quorum kasi nga 12 lang sila noon. Nag-walkout ang kanyang kasama na 10. 11 yung majority, sila Senator Alan, 11 sila plus si Soto, pang 12. So 12 lang. So anong ginawa ni Soto mga kababayan? Pina-adjourn niya. Nag-move siya to adjourn kasi nga 12 lang, wala dapat quorum. Yun yung ginawa nilang ipinagbabawal na teknik. Nag-walkout kunwari itong mga kasama niya sa pangunguna ni Bindalo Tulfo dahil planted pala yun. Planado na nila yun na ganun ang gawing teknik. Pero kung talagang alert lang din si Senator Alan noong panahon na yun, tapos sana sila. Wala na sanang ganito. Kaso nga lang, wala na eh. Nangyari nung nag-point of order si Senator Marcolita ay hindi masyado napansin ni Senator Alan at pinagbigyan yung move to adjourn ni Soto, ayun na nga ang ginamit nilang paraan. Pero kung pinilit pala yon at inaresto, pinabalik dyan sa sesyon itong mga ito, wala silang magawa. Ngayon, kung hindi sila maaresto at hindi sila nakabalik, tuloy pa rin ang session or quorum that time. Kasi ayon dun sa pinagmamalaki nilang Abilino versus Quinco. Di ba mga kababayan? So ngayon, ito na lang. Comment kayo muna bago natin magpatuloy. Gusto nyo ba, mga kababayan? No? Kahit yung mga, alam ko marami po kasing mga nanonood dito na hindi po natin supporter. Nakikita ko po, ang laki po ng bilang eh. Kasi mapapansin mo mga kababayan, dito sa ating mga analytics, makikita po natin yan. Pataas ng pataas po, ang dumadami po ang mga bagong viewers. Kaya salamat po sa inyo ha. Sana magtagal kayo at maging kaibigan tayo. Okay? Pero doon po sa mga sumisilip lang at mga basher, sana maunawaan po ninyo kung ano ang aming pinaglalaban. Ang pinaglalaban po namin dito ay hindi po para sarili namin. Ito po ay para sa bayan. Dahil sino po ba ang magmamalasakit kung hindi tayo? Paano lang magtuloy-tuloy po itong nakawan? Paano kung hindi ito magsasalita at hindi ito lalabas at hindi papakinggan itong una 18, ngayon naman 14. So napakarami na nila, 14 plus 18. Ilan na po ito mga kababayan? 36. Tama ba? 14, ilagay natin. 32, tama. Tama ba? 12, ilagay natin doon yung dalawa sa 18, 20 na. So 12 yung matitira. So 32 nga. Itong 32 mga kababayan, hindi ba kayo interesado na mapakinggan sila? Para naman nang sa ganun itong 32 na to marinig din natin. 32 po ito mga kababayan. Na napakarami po nang nagsasalita na ito, no? At sana lang wag silang mabawasan mga kababayan, no? Bakit? Ito po. Sana wag po silang babawasan. Ito muna, panoorin muna natin to. No? Nangangamba na raw ang pamilya Boys para sa kanilang kaligtasan matapos siyang tumestigo sa flood control scandal. Hati rin ang opinyon ng ibang malalapit sa kanya kasunod ng kanyang testimonya. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni RJ Rosalado.
Dito sa Luyahan, Barangay Pasunanga, Zamboanga City, nanirahan noon si Romeo Romel Babores, isa sa tinaguriang 18 Marita Boys ni dating Congressman Saldico at nagkatidumano ng milyon-milyong pisong kickbacks sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Team na kausapin ang pamilya ni Babores pero tumagi silang magbigay ng panayam kaugnay sa kinasasangkutan ng kanilang kaanak. Pero ayon sa daughter-in-law ni Babores, nangangamba na rin sila sa kanilang kaligtasan. Pinayuhan daw sila ng kanyang biyanan na huwag magsalita at umiwas na lang sa mga usaping may kinalaman sa flood control scandal. Sa isang mensahe naman na pinadala ni Babores sa Bilyonaryo News Channel, itinanggi nito na binayaran sila ng milyon-milyong piso para lang magsalita. Gawa-gawa lang daw ito para siraan ang kanilang kredibilidad. Nagulat naman ang ilang kapitbahay nang malamang isa si Babores sa tinaguriang Maleta Boys. Tahimik at seryosong tao pero marunong makisama. Yan ang pagkakakilala nila kay Babores. Barkada lang. Kumisid lang. Okay lang man siya. May man problema pag hindi. Pag-isama man tayo siya. Smiley, pag-isama, hindi na lang. Mostly, kung siya silencio. Kung bakit seryoso gali pag hindi. Solong anak si Babores, dating guro ang nanay at dating sundalo naman ang kanyang ama. Sa Zamboanga City siya nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Pagka-graduate, sumunod ito sa yapak ng kanyang ama. Hati ang opinyon ng mga kakilala at kaibigan ni Babores. May kumukwestiyon sa kanyang kredibilidad habang ang ilan namay humanga sa kanyang katapangan. Sa kabila nito, umaasa ang pamilya ni Babores na may patutunguhan din ang kanyang sakripisyo. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel. Sing-init ng pagtanggap sa Nangangamba na raw ang pamilya ni Romeo. Tunguhan din, RJ Rosalado. Tingnan niyo mga kababayan, no? Mayroon pa silang picture ni Colonel Kirubin nung araw. Tingnan niyo ng mga kababayan. May picture pa sila pero di ba nagsalita si Colonel Kirubin yata. Medyo hindi yata masyado maganda dito sa mga Brave 18 na ito. Nakakalungkot lang mga kababayan. Nakakalungkot lang na minsan kung sino pa ang inaasahan natin para ipagtanggol kung ano yung karapatan o ano yung magiging tama ay parang sila pa yung minsan ang hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Samantalang itong mga Brave 18 na ito plus 14 ngayon, tinan nyo kabi-kabila kung kanilang tinatanggap mga kababayan na maaaring panganib kasama ng kanilang pamilya. Pero despite ng ganyan, ayan, tuloy pa rin po sila. Alam nyo, naalala ko lang 'di ba si Saldico. Siguro si Saldico sinasabi niyang lalabas siya sa tamang panahon. If ever mga kababayan, no? If ever talaga na nandito na si BP Inday. Hindi man ngayon mapanagot itong mga ito. Pag presidente na si Inday, sigurado po kasi sabi nga ni BP Inday, hindi po pwedeng walang managot. Talaga naman, hindi po pwede po walang managot. Kaya yun dapat ang slogan. Duterte po para may mapanagot. Kasi pagka sila lang, wala pong mananagot. Halimbawa, si Leni Robredo, wala po, hindi po yung mapapanagot. Kasi nga, nagkampihan na sila ngayon, di ba? Nagkampihan na po sila ngayon. Basta kakampi po nitong administrasyon na ito, ang manalo, wala pong mananagot. Katulad ditong mga senador nila, Bindalo Tulfo, Barangay Marites, Rafi Tulfo, di ba? Barangay Cabiche, Rafi Tulfo, at saka Bindalo Tulfo. Sino pa ba? Tutasin. Pag sila po ang nandyan, kagrupo nila, kaalyado nila, wala pong mananagot. Kasi takipan po ito ng takipan. Bukod tangi ang Duterte lang po dahil hindi po involved sa ginawa nilang pagnanakaw. Diba? So, tuloy natin mga kababayan. Ituloy natin ang Blue Ribbon. Huwag natin pabayaan na hindi po ito matuloy. Okay? At ito pa po ang kanilang gagawin mga kababayan dito sa Blue Ribbon. At kung sakasakali man po mga kababayan, maghuhudas po itong si Joel Villanueva at tuluyan na nga po ito pilitin. Katulad ditong sinasabi na may panganib, sinasabi dito si Congressman Mike Dipinson. Ito lang din ang masasabi ko sa iyo. Sabi ni Camille Villar, Senator Camille, mas masahol pa kay Judas ang magta-traidor. Ayan, no? Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo
matapos natin makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. So, nauna na si Chis Escudero, mga kababayan, na tinanggap niya na ang kanyang kapalaran na mas masahol pa kay Judas. Sa kabila ng sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa, sinakripisyo na po ng Senator Bato de la Rosa ang kanyang kalayaan. Kasi anytime po, kung nahuli siya doon, nakuha siya doon ng NBI, diretso na po siya sa dahig. Katulad po kay Tatay Digong na hindi na po natin nakikita. Di ba, mga kababayan? Ipinagkaitan na po nila ng kalayaan. Despite na hindi pa po nadidinig ng tamang proseso, wala po silang pakialam. Di ba? So itong ganitong kalaking sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa, binaliwala po ito ni Chis Escudero. Kasi nga po, Judas. Ang Judas po, wala pong pakialam yan, kundi pera, salapi. Di ba, mga kababayan? Katulad ni Judas, di ba, nang pinagkanulo niya ang ating Panginoon sa Kristo, binayaran siya ng magkano? Pera, di ba? Binayaran siya ng pera. Kaya na ipagkanulo niya ang ating Panginoon. Wala siyang pakialam sa nagawa ng ating Panginoon o magagawa pa, kundi ang pakialam lang niya, magkapera siya. Ganito rin po ang mga Judas sa ating panahon. Pera-pera ang usapan. Kaya kung sino man ang tatawid, mukhang pera, sagapa sa pera, at Judas, masahol pa kay Judas. Ayon yan kay Senator Camille Villar, mga kababayan. At tingnan nyo, ito po yung kanilang pinaplano. Itong napakasamang maitim na plano ng mga ito. Panoorin natin dito sa DZER. Ito nga ay sa Vox Populi ng mga banateros, mga kasama nating mga banateros dito sa SMNI, mga kababayan. Panoorin natin ang buong interview na to. Next na mangyayari, kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi Wait lang, mga kababayan, di ba yung napanood natin kahapon? Dadalo daw si Villanueva sa special session, di ba? Willing siya, dadalo siya. Pero ang topic pala nito dapat para doon sa Mindanao, mga kababayan. Special session para sa Mindanao. Tuloy natin, ha? Take note nyo yan. Para sa Mindanao ang special session. Hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin. Teka, hindi na po daw pa ito kailangan. Sana, no? Ulitin lang natin ng konti, ha? Hindi na daw ito kailangan. Supposed to be daw, magpapatawag sila ng special session sa Mindanao. Ito daw pala ang plano. Na kahapon lang, napakinggan natin kay Joel Villanueva, na dadalo daw siya sa special session. Ito ay para sa Mindanao nga. So, ayon dito kay kay Congressman Mike Defensor, hindi nito kailangan. Actually, mga kababayan, tingnan nyo, ha. Gaano ba kalaki? Hindi naman po natin sa minamaliit po ang nangyaring trahedya sa Mindanao. Ngayon, itong nakaraan lang sa General Santos yung Lindol. Pero, ito ba, mga kababayan, katumbas ba ito sa nangyari sa Cebu na napakaraming mga namatay at napakaraming mga nasira? Kung katumbas ito, mga kababayan, bakit hindi nagpagawa ng special session noon? Di ba? At katumbas ba ito sa nagkaroon ng gera dyan sa Middle East at tumaas ng napakataas ang gasolina, halos umabot ng 150 per liter, na halos wala na po tayong kinikita, napunta na lang po sa pambili ng gasolina? Katumbas ba ito? At katumbas din ba ito doon sa ginawa ni Tatay Digong na pandemic? Kung katumbas ito, siguro pwede nga yung special session. Pero kung hindi ito katumbas, mga kababayan, parang pangit, diba, na magkakaroon ng special session para lang doon. Kasi tingin ko lang, ha, mas malaki ang nangyaring damage doon sa Cebu, mas marami ang mga namatay nung nagkaroon ng malakas na bagyo sa Cebu, di ba? Sige nga, kung narinig ko lang kung ilan ang mga namatay doon sa Cebu noon or sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mas malawak yun eh. Di ba? Hindi lang sa Cebu yun eh. Marami pang mga namatay sa iba't ibang mga lugar ng bagyo na yun. Ilan ba yun, mga kababayan? Sige nga, tuloy natin. Isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo
para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus Cuenca. etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Dilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin, si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So, I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. Nako. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. Kita nyo mga kababayan, may ganito po palang. Kaya pala, nagulat na lang ako. Tandaan natin ha mga kababayan, ito pong mga rebellion nung nakaraang impeachment ni Vice President, yung nauna, yung 2025, hindi po bumuto lahat ng mga anak, no? Lahat ng mag-anak, or pati nga itong asawa ni Senator Revilla. Hindi po ito bumuto sa impeachment ni BP Inday. Kaya nangyari mga kababayan, sa napakalakas na, alam nyo sa totoo ng mga kababayan, hindi ko po binoto si Senator Revilla, no? Hindi po ako kumbinsido sa kanyang budots noon. Kaya hindi ko pa siya binoto. Pero for just porsyento naman mga kababayan, Revilla naman at saka Lito Lapid, patingin ko naman mas malakas, mas
mas kay Dihamak naman na kahit papaano mas may ano pa, mas may silbi pa si Revilla kaysa kay Lito Lapid, di ba? Mga kababayan. Si Lito Lapid naman talaga, wala tayong naramdaman eh na nagawa nito eh, kundi palamuti lang ito ng Senado eh. Sorry Senator Lito Lapid, pero wala kaming nakita talaga na ano mo yung bang ano mo talaga na isa kang mayroong isang defining moment mo maliban lang doon sa mahal kita doon kay Pia. Ayun lang. Di ba mga kababayan? Pero si Senator Villanueva, si Senator Revilla, palagay ko mas winnable pa kaysa sa'yo eh. At doon sa mga nanalo, si Kiko, sino pa ba? Si Bam Aquino, sinuka na ito ng taong bayan noon eh. Di ba? Talo na itong mga ito noon eh. Na utsa diretso itong mga ito. Di ba mga kababayan? Di ba? Talo rin to sa pagpaka-vice president. Umiiyak na nga si Sharon eh. Di ba? Tapos ito ngayon mga kababayan, nabalitaan natin, bumuto pala para ma-impeach si BP Inday, itong mga anak at asawa ni Senator Revilla. Yun pala, kapalit pala nito para magkaroon ng piyansa, pababain ang kaso ni Revilla. Ang problema mga kababayan, hindi po nangyari yun. Hanggang ngayon nakakulong pa rin si Senator Revilla kahit pa pumirma na itong mga anak at asawa niya sa impeachment kay BP Inday na alam natin na hindi ito gusto. Dahil kaibigan pala ni Senator Revilla si BP Sara eh. Talaga mga masusugid na supporter pala yung mga Revilla ni BP Sara eh. Di ba? Ngayon, ito siguro magsilbi itong babala dito kay Senator Joel Villanueva. May oras pa naman Senator Joel. Kung sakasakaling magpatawag ng special session, i-focus mo lang dyan. Yung sinasabi mo na special session lang mga kababayan, dapat dyan ka lang. Pero once na nagkaroon po ng paggalaw na i-attempt nila, dahil dumalo ka na, magkaroon na kaagad ng kurong at magkaroon ng butuhan, at sumama ka pa doon at iboto mo bilang Senate President itong si Gatchalian, ay maliwanag pa sa traidor at hindi ka lang ba sa traidor, talagang manggagamit ka pa. Di ba? Ganun talagang lalabas. Magiging manggagamit ka pa kasi nga, ginagamit mo lang pala ang side ng mga Duterte senators para makaiwas ka sa kaso. Di ba? Tapos ito rin ngayon ang ginamit mo para maiwasan mo uli yung ikakaso sa'yo. Dahil nga, pagka manatili ka dito sa Duterte camp at dito kay Cayetano camp, kakasuhan ka. Matutulad kay Revilla. Pero ito ang tanong ko sa'yo. Gaano ka ba natitiyak na hindi ka makakasuhan dyan? Dahil ito nga si itong si Bong Revilla ay napangakuan, hindi rin tinupad. Kaya maliwanag dito mga kababayan na pagdating ng araw, sisingilin ka din ng taong bayan. 4 kayo, Senator Marcolita, Jinggoy Estrada, Chis Escudero at ikaw Joel Villanueva. 4 kayo na sabay-sabay sa May 6, hinog na ang inyong mga kaso ayon kay Boyeng Rimulya ng Ombudsman. Pero bakit si Senator Estrada lang ang natuluyan? Bakit? Kasi nga nanindigan na hindi siya babaliktad. Ngayon, si Senator Marcolita, hindi nila basta-bastang magalaw kasi takot sila sa INC. Di ba? Takot sila na lumabas ang INC. Sige nga, subukan nyo nga. Subukan nyo na, ituloy nyo yung kaso para magkaalaman talaga. Di ba? Hindi ko kayo sa inuudyokan, pero subukan nyo. Para magkaalaman talaga kung hindi ba lalabas ang INC. Pero tingnan nyo mga kababayan, di ba kahapon, nakita naman natin, sunod, 4 sila. Coincidence lang ba? Walang ganun. Talagang sinadya yun, 4 sila. Dahil nga, nasa kampo sila ni Alan. Tuloy natin si Congressman Mike. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa.
Yun din, narinig ko rin yan. Maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Okay. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado eh. Kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman ho yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve, tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, ano? Kakaiba talaga sa Senado, no? Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako nagugulat. Maging yung pagpasok ko dun sa Senado nung unang araw nung 18 Marines. Pero mo hinarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit 5 meters away sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, Lika, na parang iniisip ko, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi lang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon ng demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat. Dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa eh. Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko nababanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan eh. Dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, Ayan mga kababayan, mukhang kinilabutan ako doon, sa bandang huli sinabi ni Kung Mike, na mayroon daw po palang mga bumulong sa kanya ng mga pulis, Hindi daw sila papayag kung arestuhin itong mga, itong mga Marines. So, alam nyo yun mga kababayan, sa totoo lang, ikaw isa'y alagad ng batas. Pulis ka man, sundalo ka man, Marines ka man. Kung alam mo matino ka, mararamdaman mo ang sinasabi at pinaglalaban itong mga dating Marines, dating sundalo, di ba? Itong mga lumabas, itong Brave 18, at saka itong 14 pagbukas. Mararamdaman mo ito, di ba mga kababayan? Mararamdaman mo sila eh. Kasi, alam mo na hindi naman po sila nagsasalita ng ng walang dalang ebidensya. May bit-bit po silang ebidensya. Napakarami nga nilang hawak na ebidensya eh. Di ba? At ayon nga sa napakinggan natin isang abogado, ito sa dami ng mga nilalabas nilang ebidensya, lalo silang tumitibay. Biruin mo, may hawak silang video, may hawak silang pictures, at bukod pa doon, sila mismo ay tauhan ni Saldico. At si Saldico mismo kinukumpirmang mga tauhan niya itong mga ito.
Kaya lalo talagang bumibigat. Pagkatapos ngayon, ang Senado natin, ganitong nangyayari. Sindikato po. Biruin mo ba, saan ka nakakita ng Senado na mismo ang mga senador ay ginugulo ang sariling institusyon? Sinong nanggugulo? Itong kampo nila Tutasin, nila Gatchalian, nila Bindalo. Inumpisahan nila yon sa kanilang pag-walk out. Nag-umpisa talaga doon ng lahat, mga kababayan. At hindi pa pala, doon pala sa umpisa sa itong si Tutasin, pinayagan niya itong mga NBI para arestuin si Senator Bato mismo doon sa loob ng sesyon. Ang tindi, ano? Ang tindi, mga kababayan. Ang lupit, no? Kaya, at ang mapanganib dito, kasi mayroon silang gagawin, na kunyari lang ito, mga kababayan, ito nang dapat natin bantayan. Kaya nga sinasabi natin kanina sa inyo, no? In-emphasize natin kanina na itong gagawin ni Joel Villanueva ay para lang sa special session. Na ang topic nga ay para doon sa Mindanao. Di ba? Pero baka bigla na lang po nilang i-switch ito para magkaroon nga sila ng butuhan. Kaya mamaya mga kababayan, mahalaga po itong mamaya. Abangan po natin itong mangyayari mamaya dito sa Senado. Kaabang-abang po ito, mga kababayan. No? Kung magkakaroon sila ng bugos na quorum at sesyon para lang tanggalin nila si Cayetano. Hindi po kasi pwedeng magawa, mga kababayan. Hindi po kasi pwedeng tanggalin nila si Cayetano or magbutuhan sila dyan, magkaroon sila ng session or quorum mamaya para lang tanggalin si Cayetano. Kasi ano lang po sila, mga kababayan, 12 lang po sila. Hindi po pwede yun. Pagkatapos, mga kababayan, ang isa pa dyan sa matindi, hindi po pwedeng magkaroon ng session, special session para lang sa pagtanggal kay Cayetano. Kasi nga po, mga kababayan, tandaan po natin, ginagawit lang po yan. Katulad nga kay Tatay Digong, di ba, yung pandemic. Pero bakit ngayon gagamitin nyo yan para lang tanggalin at palitan si Cayetano at papasukin nyo lang si Villanueva kung sakasakali. Isang napakasamang nito. Hindi to makabiblia. Senator Joel Villanueva, kung naniniwala ka sa Biblia, balikan mo ang Biblia. Basahin mo uli ang Biblia. O ito. Ito po ngayon kalagayan dyan sa Senado. Tingnan nyo, grabe ang Senado, mga kababayan, mayroong barbed wire, no? O. Yan pong kalagayan ng Senado ngayon, mga kababayan, no? O. Ayan po. Wala na pong pinapalapit, no? Ayan po ang sitwasyon ngayon, no? Mga kababayan ng Senado. Ayan po ang sitwasyon ngayon ng Senado. May mga barbed wire na hindi na po makalapit doon ng taong bayan, no? Grabe. Saan ka nakakitang Malacanang parang kulungan, may mga barbed wire. Senado mayroong mga barbed wire, parang mga kulungan na. Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Mga kababayan. Yan po, latest po yan sa Senado. Live po ito, mga kababayan. Ha? Yan po. Live po yan, no? Ayan, no? Yan po ngayon ang nangyayari sa Senado. Saan nyo? Oh. Barbed wire, hindi makalapit ang ating mga kababayan na magrarally. Wala na. Talagang sinaraduhan nila, oh. Yan po ang sitwasyon ngayon, ha? Live po yan sa Senado ngayon ang nagaganap, mga kababayan. Oh. Kaya tingnan natin, ha? Okay? So, yan po yan, mga kababayan. Yan po pala ay kuha ito ng mga kasama natin balagera, sila Parak at saka si Calye. So, yung nasa BMR punto per issue ito sa BMR 2.0 natin sa isang maliit natin na channel, mga kababayan. Kaya suportahan nyo rin po yung maliit kong channel na yan, ha? Kasi yan yung backup channel natin, mga kababayan. Oh, hindi pinapakitang pera. May perang pinapakita. Ano sinasabi? Nagsasabing bayaran ako, sasampalin ko kayo ng pera. Para for your information. Di ba? May nagsabi pala Andito kayo. kami dahil gusto namin na magkaroon ng katarungan. Kaya pala pinakita ni Parak yung pera na yon. Sa Parak yun, mga kababayan. Kaya pala niya pinakita kasi nga sasampalin niya ng pera yung nagsasabi sa kanyang bayaran siya. Kaya nandyan siya, mga kababayan, kasi nga para po yan sa bayan. Gusto lang niya po ipagtanggol or gusto niya lang po i-cover ang mangyayari dyan ngayon. Kasi nga mahalaga po itong araw na ito, mga kababayan. Baka dito na nila isakatuparan ito pong pangbababoy, panghuhudas, pagtatraidor sa taong bayan. Kaya patuloy lang po tayo, mga kababayan, kapitang, kasi bukas
tuloy na tuloy po ang Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Okay? So yan po mga kababayan. Punta na po tayo dito sa mga magpapa-shoutout. Tingnan natin. Basa lang tayo ng ilang comment mga kababayan. May birada tayo ngayon. Mabuhay po kayo at kaya kayong patawarin at ng mahal ng Panginoon Diyos taong bayan. Sabi dito ni Ivan Amarante. Narinig po, sabi ni Lydia Baco. Loud and clear, sabi ni Dante Daganta. I am a Catholic. I respect a religion that I believe in love of God. INC and QGC, just do what is right and just do the eyes of our God, sabi ni Pablo Benitez. Kasi yun po mga kababayan sa isang matanda na binastos ang INC at QGC. Ang liit ng presiding court sa screen mo, sabi niya. Okay. Pasensya na kayo doon sa mga naghanap ng malaking screen ha. Ano po kasi yan, reaction po tayo pagka binuo po natin yan, magiging ano po tayo, copyright. Okay? Tapos na sana ang crisis ngayon kung hindi pa nila ipinakidnap si Pangulo Attorney Rodrigo Duterte at ipinakulong pa nila sa ibang bansa sa dahig, sabi ni Jordan. Yan mga kababayan. Okay po sa akin, sabi na Philemon Bantilan. Alam na natin, next election, huwag iboto ang mga traidor sa lipunan. Sabi ni Teresita Tatuaso. Correct. From Japan pala yon, watching from Japan. Hindi po natutulog ang Diyos, sabi ni Marihima. Shoutout po sa inyo lahat mga kaubayan. Maraming salamat. At magkita-kita tayo sa sunod na pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye.